Yan. So, good morning sa ating lahat. Papagpalang umaga. Yan. Umaga tayo today. Yan. Pagkagising natin sa umaga, kailangan lagi tayong mag-exercise kasi yung katawan natin, kailangan ma-maintenance yan. Pag hindi mo na-exercise yung katawan mo, makakasakit ka. No? Kailangan mag-exercise kayo tuwing umaga. Kailangan yan. Yan. Bago ako mag-topic ng lesson sa inyo, no? Lalo na doon sa mga baguhan, no? Na umaasta na akala mo tunay na nakakakilala. Ako kasi, kilala ko yung mga tunay kong mga membros simula nung una hanggang sa ngayon. Paano ka makakakilala sa akin kung hindi ka naman tunay na nagseserbisyo nung unang panahon? Nakita nyo ba yung mga binasbasan ko? Kasi itong mga tao na ito, naghihingi ng proof. Ang lakas ng apog nyo na maghingi ng proof. Nagdedemanding kayo ng hingi kayo ng proof. Hindi naman kayo nagserbisyo sa akin nung unang panahon, di ba? Maghingi ka ng proof kung ikaw originality ka. Kasi ang tunay na nakakakilala, ugali ko palang kilala na nila, stricto Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maraming nagpapanggap dyan na kilala namin si Divine, kilala namin si Ruben, kilala namin si namin. Ganyan yan sila. Pero makita mo yung mga pagmumukha nila, mga baguhan. Hindi naman sila originality na membro sa unang panahon. Kasi yung mga membro ko sa unang panahon, naabutan ko pa ngayon may mga uban na. Kilala nila ugali ko dahil stricto akong tao Diba? Ngayon ang ugali ko. So, kung binabati ko muna ng good morning si Adolfo Reyes at Mercedita Orbilio Rosal, no? Mapagpalag umaga po sa inyong lahat, mga anak, at mga brothers and sisters and brethren, no? Yun yung topic ko. Halimbawa na lang sa panahon ni Jesus Christ, no? May mga disciples siya na original na tagasunod niya. At yun lamang ang nakakakilala. Sa pagbabalik ng Diyos, paano mo nasasabi na kilala mo siya na hindi ka nga nakaabot sa panahon niya, na hindi ka nga nagserbisyo? Diba? Marami dyan, naghihingi ng proof, lakas ng mga apog wala namang mga patunay. Alam nyo, ang Panginoon, hindi nyo kailangan hingian ng patunay dahil yung patunay nakikita naman ng mga membro. Yung mga mata kasi na iba sa inyo, bulag kung saan nakatingin. Hindi nakatingin sa tunay na ginagawa. No? Yun, so binabati ko muna lahat. Good morning sa atin. No? Kagigising ko lang, then nag-shower, konti, shower sa panaginip. Diba? Ako kasi di ako seryoso sa mga ganun-ganun. Diba? Example na lang, yung mga member dyan sa dating panahon ko, no, sa PBMA, tsaka sa Robenian nga, International. Sige. Open topic tayo. Ang Robenian International, saan ba nagmula? Hindi ba dito sa Philippine Benevolent Missionary Association, di ba? Kung saan ito yung tinatag ko nung unang-unang panahon ng PBMA. Tapos, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, nag-split yung dalawang samahan. Nagkaroon ngayon ng Robenian International. Ngayon, kaka-split, hindi na tuloy nila kilala kung sino ang tunay na Ruben. Diba? Kasi may mga nagmimensahe dyan para lang sa sarili nilang opinion ito na mensahe nila yon na hindi naman nagmumula sa akin. Ano bang sinabi ko dun sa mensahe ko nung panahon? Ang sabi ko, ako'y babalik. Pero wala akong sinasabi na Ruben lang ang pinasukan ko, Ruben lang din ang katapusan. Pangit kasi marinig yung ganon sa ibang tao. Na hindi naman nagmumula sa original na sa akin na mensahe. Dahil ang mensahe ko dati, ang sinabi ko, mubalik ako dito sa yuta, magbago na nga akong nawong or akong mga kabhang, dili na nyo ako mailhan. Kung patalikurin nyo man ako para hindi nyo ako makilala, yan ang original na mensahe ko. Sino yung nagdudugtong ng Ruben ang pinasukan, Ruben din ang katapusan, yun yung sisihin ninyo. Kasi yun, hindi naman yun talaga ang minimensahe ko sa inyo noon pa man. Kaya mag-iingat kayo sa mga false doctrine.
Paano kung sabihin ko, konsepsyon ng pasimula, konsepsyon din ng katapusan, di ang pangit naman pakinggan, di ba? Mahirap kasi yung mambabastos ka, na hindi naman ikaw yung originality na Ruben. Wala naman sinabi dun sa kasulatan, or nakahayag sa inyo kung sino ang akong sa aking pagbabalik. Wala man, kaya wala man makabalo sa inyo. Di ba? Kaya wala kayong karapatan magsaliksik ng mga kung ano-ano mga salita na hindi maganda. And continuous tayo sa topic, no? Dahil ako dito sa mundo natin, may mga taong baguhan sa organisasyon. Organization, baguhan sila. O, siyempre, wala kayong alam. Ang alam nyo lang, yung nalalaman nyo nga lang. Halimbawa, yung mga pulong na ibinigay ko nung panahon na Hisbro Saram, Nurmusum, yung mga yan galing sa akin yan eh. Ako naggawa niyan, ako nag-provide niyan sa samahan. Yan ang katotohanan. So, paano masabi na yung sinusundan nyo ngayon, yan ang silang nagpo-provide? Sila lang ang keeper. Na mula sa dugot lahi ko, na ang iba dyan lumalaban sa akin. Tandaan ninyo, walang PBMA kung walang Ruben. At walang Ruben yan international kung walang Ruben. Tandaan nyo yan. Dahil wala naman kayong alam, ang alam nyo lang, manira ng kapwa nyo, manghimasok kayo sa ibang samahan, siraan yung mga religious organization. Yun bang tinuturo ko sa inyo nung unang panahon na pag may nakita kayong bagong samahan dyan o ano mga religious, siraan nyo? Wala. Wala kung tinuturo na ganyan sa inyo na manira kayo ng kapwa. Na kapag tinulungan kayo, siraan niya yung kapwa ninyo na tumulong sa inyo. Wala kung ganyan tinuturo sa inyo na bad attitude ninyo, no? Wala naman kayong alam kasi baguhan nga lang. Yung mga una kong mga nagserbisyo sa akin, mga ubalin na, ang inaantay nila dito, yung pagbabalik ko eh. Hindi naman kung sino-sino lang dyan. Yung pagbabalik ko na makapagbigay ako ulit sa kanila ng mensaheng mabuti. Na masundan nila yung mensahe kung ano yung mangyayari sa hinaharap, pinaghahandaan. Yan ang katotohanan. So, binabati ko po si Doroteo Banalo. Good morning and Gilarma Duterte Bentulan, no? So, good morning po sa inyo. Sa mga bumabati sa akin. At Marivic Ortega, binabati ko rin po si LC Gupit Akatsuka, no? So, good morning sa atin, no? Tuloy tayo sa topic. Kasi siyempre ako, excited ako mag-live dahil gusto ko sabihin yung tunay na pangyayari, tunay na history. Wala namang alam itong mga ito. Dahil ako, binalikan ko dito sa mundong ito, hindi para magpatunay sa mga taong wala namang alam talaga. Dahil ang tunay na may alam at nakakakilala, hindi na kailangan ng patunay. Dahil patunay na itong ginagawa ko na panggagamot simula noon pa man ay ginagawa ko na yun sa pagbabalik ko pa rin. Ang mission ko ay ayusin ang mga tao. Ang mission ko ay manggamot. Ang mission ko ayusin ang organisasyon. Diba? Paano maayos yan kung may sarili-sarili kayong mga gawain na hindi maganda? Diyan yun na sinasabi ko sa inyo mga anak. Sasabihin nila, kilala namin si Divine, kilala namin si Ruben. Pero sa pagbabalik, hindi mo nga makilala dahil hindi ka nga nagserbisyo sa unang panahon. Diba? Mga cats ko dito ay mahilig talaga itong mga pusa ko. Pasensya na kayo, maingay ang mga cat ko. Kaya sabi ko nga, paano nyo masasabi na makilala nyo ang tunay na Ruben kung hindi nga ninyo ako makilala dahil hindi nga kayo serbisyo ko nung panahon? Oh, diba? Example na lang, parang mga pusa dito, yan, oh. Masasabi mo bang susunod yan sila sa akin kung hindi nila nakikilala yung amo nila? Diba? Kasi yung mga yan, parang ang tao makagaya mo sa isang pusa eh. Ang pusa, kahit ilang years ka pa mawala sa mundong ito, alam niya yung ugali mo. At ikaw yung hahanapin nila. Ganyan ang tunay na nagsiservisyo. Malakas ang spiritual na pagkatao. Hindi na kailangan pa ng mga hinihingi kung ano-anong etche-buretche dyan. Na kung anong patunay. Dahil yung ugali ko na to, sapat na itong patunay para sa inyo. Diba? So marami naman akong mga anak, so binabati ko kayo. Kaya ako sabi ko nga sa inyo, hindi naman lahat nakakilala, mga membro ang sumisira sa samahan. Tingnan nyo nga yung PBMA na binuo ko.
Ako man nagpasimula dyan, ang bumuo ng organisasyon na yan, association. Anong nangyayari ngayon? Binabago yung samahan, binago yung pagdarasal, ginagawang rosaryo doon sa mga santo-santo. Tapos galit kayo pag napupuna kayo. Dahil hindi ko naman tinuro yun na lumuhod kayo sa santo-santo. Yung mga santo na rebulto. Dahil ang tinuturo ko sa inyo, isang matuwid na kaalaman. Matuwid na pananampalataya, matuwid na diretso sa Diyos. Tapos meron na namang isa, nagpapakilalang Robinian daw siya, international. Alam mo, walang Robinian kung walang PBMA. At walang PBMA kung wala ako na original na nagtatag niyan. Kasi ang tinitingnan lang ninyo yung material, hindi nyo na tinignan ang spiritual. Sino kaya itong batang ito na nasa katawan na yan? Sino kaya yan? Dahil kung talagang may third eye ka, makilala mo itong karapa eh. Ito ang original na Ruben na nagtatag ng PBMA. Yan ang katotohanan. Ako di kasi ako mahilig makipag-away dahil wala namang patutunguhan yan. Ang dapat natin patunayan sa bawat isa sa atin, kung may nagawa ba tayong tama sa ating kapwa. Kaso nakikita ko yung iba, nagbantay lang ng ikasisira ng kapwa eh. Kung wala naman sila makita, gawaan ka naman nila ng kwento. Ganon sila ka sa gawain nila. Diba? Kasi ako mga anak, sa buhay ko na ito, sa edad ko na ito, simula pagkabata ko, pagsilang ko dito sa mundo na ito, mahirap kasi yung mambintang ka ng kapwa mo na hindi mo pala kilala ng lubusan. Ang baba pala ng camera ko, taasan ko. Yan. Taasan natin. Matangkad kasi ako eh. Minsan matangkad ako, minsan maliit ako. Hindi nyo alam pagkatao ko dahil ang alam nyo lang, yung nalalaman nyo lang. Hindi na kayo nagsaliksik ng katotohanan. Ang nakukuha nyong impormasyon sa mga taong iba dyan, na hindi naman nagseserbisyo sa amin, mga maling kwento. Yung mga nagseserbisyo sa akin ng personal, sila yung tagalaban ng damit ko, tagaayos ng kama ko. Yan ang kukwento ko sa inyo para alam ninyo. Kasi nakakahiya naman kapag hindi nyo alam eh. Nagmamagaling kayo. Diba? Maraming nagmamagaling. Hindi naman pala nila alam yung katotohanan. Pag sinabi mong personal ka na serbisyo, sa akin ka nagsiservisyo. Iba yung sa mga member na pinagsiservisyon mo kasi dalawa yan eh. May usher kayo. Merong Grand Master Service, no? Diba? Kung alam nyo yan. Hindi ninyo alam yan. Ang alam nyo lang, mang walang hiya sa dito sa social media. PBMA, Robenian, sana paritalihin nyo sa isipan ninyo yung pagiging mabuti bilang isang miyembro. Dahil, di nyo napapansin. Unti-unti nagsialisan yung mga miyembro sa inyo. Nasaan sila ngayon? Naglipatan dito. Kasi ang hinahanap nila, yung may mabuting kaalaman. Kasi nung pa man, tinuturo ko yan sa inyo. Huwag kayo makipag-away, huwag kayo magsalita ng hindi maganda sa inyong mga ka-brother, ka-sister, o sa ibang tao pa man. Kasi kasama yan doon sa batas eh. Diba? So, binabati ko rin po, good morning si Santi, Ansay, at saka si Fanny Cabelida, no? Yan, so kagigising ko lang din po. Tsaka binabati ko rin po si Kunigunda Vergara. Kamukha niyo yung lola ko. Oo. Kasi ako, sa buong buhay ko, wala akong tinuturo sa inyo na magpapangit kayo ng ugali ninyo, na pakitaan nyo yung kapwa nyo na hindi maganda. Ako, ano bang ginawa ko sa pagbabalik ko? Sa pagbabalik ko, sumususo ako, dumidedi ako. No? Yun ang pasimula ng born. Pagsilang sa Diyos. Wala kasi kayong alam eh. Bakit? Pag isinilang ba ang Diyos, mukha ba matanda na? Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. So, binabati ko po si Reynaldo Penasilla. Penasilla, okay, no? So, shoutout po sa inyo sa mga nanonood. Don't forget to like and share po itong mensahe ko na to. No? Para lahat makakuha ng tunay na mensahe. Yan, tuloy natin. Simula sa pagbalik ko dito, wala namang na i-reincarnation na sobrang tanda na. Kumbaga tigulang na sa Bisaya. Naabay gi-reincarnation na gibalik sa Diyos Ginoo na tiguwang ng mga balat at saka mga katawan. Wala man. Parang kagaya sa panahon na Jesucristo.
na gibalik siya dito sa yuta, gisugo siya sa Diyos Ama, ang iyang lawas, kagaya sa sanggol. Ang tao kasi walang alam eh. Ang alam lang yung maninira. Yan ang alam nila. So, good morning po, Revelyn Pulido and Divina Dagasdas, no? So, yung mga yan, mga nanunod sa akin, maraming salamat po. Kasi ito naman ang inabangan ninyo, yung katotohanan eh. Di ba? Ako kasi hindi na sana ako magsasalita pa kasi ayoko ng stress. Totally, di naman ako na-stress eh. Nilalaro ko na nga lang yung mga pasaway. Nilalaro ko. No? So, good morning din po, Anabella Lipayo, Bosque Saga, and Geraldine Martiazano, no? So, good morning po sa inyo. So, always ko po kayong i-guide sa mabuting gawain at mabuting aral. Ako kasi di na sana ako magla-live sa mga ganito-ganito mga maliliit na bagay. Kaya lang kasi medyo parang lumalala na yung pangit nilang ugali. Paano mo masasabing PBMA ka or PBMA Robenian ka? Kung yung ugali mo, naninira ka ng kapwa mo, obserbahan mo ng mabuti dahil ikaw hindi ka nakakakilala. Dahil hindi ka serbisyo sa unang panahon. Dahil yung mga serbisyo ko, kunti-kunti na yan sila nagbabalik sa akin eh. Ako naman ang inaabangan nila, kaya ngayon pag nung birthday ko nga, nagkita-kita kami. Yung serbisyo ko nga, taga Palawan pa, pumunta pa yun ha. Sabi niya, Divine, maraming salamat po, nakabalik na kayo. Masaya sila na nakabalik ako. At masaya din naman ako na magbigay ng mensahe sa kanila at bago na mga mensahe. At ipagpatuloy ko yung kalaman ko. Kaya yung mga tao nagsasabi na Ruben ang pinasukan, Ruben din ang katapusan. Sino nagmensahe niyan? Ako ba? Wala akong minimensahe sa ganyan. May nagdugtong na abnormal dyan. Ha? Kayong mga relatives ko dyan, or mga apo ko na, wag niyong dugtungan yung mensahe ko. Wag niyong idadabing. Diba? Kasi nasisira yung original eh. Nasisira yung mensahe ko. Ang sinabi ko lang sa tao, babalik ako. At antayin nyo lamang ako. Huwag kayong mauuna-una para hindi kayo maliligaw. Sinong nakare-recall doon sa sinasabi ko? Sinong nakakaalala doon? Diba? Ilan lang ang nakakaalala niyan dahil yung mga tunay na nakikinig sa akin at sa mensahe ko. Sa pagbabalik ko ba, may sinabi ba ako na ang apelyido ko ganito? Wala akong sinasabi na ganyan ang apelyido ko. Wala akong minamanifest na ganito yung magiging apelyido ko sa hinaharap. Wala. Kasi Diyos lamang ang nakakalam. Hindi kayo na mga miyembro dyan na bago-bago lang. Dahil kayo, hindi nyo kilalang Diyos eh. Minsan nga nagbimensahe na sa inyo, binabastos nyo pa. Minsan binibigyan na kayo ng kagalingan. Pagkatapos nyo gamutin, babastusin nyo pa, gagawa nyo pa ng di maganda. Yan bang katuruan ng PBMA at PBMA Robenian? Hindi eh. Kasi ang tinuturo ko, pagiging mabuting asal, pagpapakabait. Mabait ka lang kasi yung nandyan yung larawan ko ng una kong material. Paano pagbabalik ko, di mo kilala, di malanagot ka rin sa akin. Magbabayad ka ng malaki sa batas. Di ba? Wag mong pagyayabang sa akin na international. Dahil yung samahan ko nga, 3 yan international. Kilala yan doon sa Amerika. Hanggang dito. Hindi lang kasi kagaya sa inyo na maingay masyado social media. Ang aral dito, yung pagpapakabuting tao nyo. Diba? Kaso, paano ang tao kasi pag walang Diyos sa puso't isipan, wala talagang magandang lalabas sa bibig nila. Kundi paninira at lason na lumalabas sa kanyang puso't isipan. Diba? Kasi kapag ang tao nag-aaral ng doktrina ng Diyos, hindi mo na kailangan makialam sa ibang organisasyon. Ha? Ano ba yung organisasyon? Kung sa PBMA ka, manatili ka dyan. Kung sa PBMA Robenian ka, dyan ka lang. Huwag ka makikisama sa mga or maninira na ibang organisasyon. Diba? Kung PBMA ka, PBMA Robenian ka, wala kayong dapat pag-away-awayan dahil iisa lamang kayo. Kaya kayo nag-aaway-away dahil may mga membro dyan na may makakating dila na walang disiplina, na gumagawa ng isang
ng isang kwento para gagatungan ng iba, gagatungan din ng isa hanggang magkagulo-gulo na. Ganun yan. Tandaan nyo na lang yung tinuturo ko sa inyo noon pa man hanggang sa ngayon. Huwag kayo magsalita ng hindi maganda sa mga ka-brother, sister nyo or sa ibang tao pa man. Dahil wala kayong karapatan humusga. Tao lang kayo. Hindi kayo Diyos. Wala kayong karapatan na pangunahan ng mensahe ng Diyos dahil tao lamang kayo, hindi kayo Diyos. No? So, binabati ko po muna ang morning ulit si Rupina El Lamera, no? At saka si Garco Serna Caballero. Yan. So, nag-abang kayo ng mga live ko dahil alam ko naman yan talaga. Yan ang inabangan nyo, yung mensahe na katotohanan. Kagaya niyan, yung mga aral ko, mga mabuti kong katuruan, binabago ninyo. Ha? Hinahaluan nyo ng di maganda. Sasabihin ninyo, ito yung aral ni ganito, yung King of the Solomon, aral to ni Divine, mensahe niya ito. Kasi ako, ugali ko nun pa man, hindi ako mahilig mamulot ng aral ng banyaga. Dahil loyalty ako sa sarili kong kaalaman. Kapag hindi ka tapat sa katuruan ko, hindi ka makakapagpagaling ng pasyente. Ha? Kasi hindi naman lahat ng mga pumapasok sa organisasyon may mabuting kalooban eh. Yung iba kasi pumapasok lang dyan para mangalap ng impormasyon at siraan ka sa ibang tao. Diba? So, binabati ko po si John Ray Gooden, no? O, yan, sinat-out na po kita. Ayan. Tsaka binabati ko rin po si Magalon Sanchez Analino. Maraming salamat po sa inyo sa mga nanonood. Yun yung tinuturo ko eh. Yung mabuting katuruan ko, ayaw nyo matanggap. Ang tinatanggap nyo yung maling aral ng iba. Kasi ako hindi man ako nagtuturo ng turo ng banyaga eh, dahil nakakahiya yun. Diba? Nakakahiya. Kaya nga sa pag-aaral nyo ng ibang aral ng banyaga, naging pangit ang ugali ninyo. Kapag ang tao hindi nag-aral lang mabuti sa akin, at hindi nakapag-aral lang mabuting kaalaman, talaga nga naman nandun sila sa sukdulan na napakadilim na kaalaman. Ni hindi pala ninyo alam kung ang pagbabalik ng Diyos hindi nyo alam. Hindi nyo kilala. Pero kilala nyo din pangalan. Pangalan ko nung panahon bilang Ruben Ederic Sr. Kilala nyo lang yan. Pero hindi nyo kilala sa pagbabalik. Diba? Naghanap kayo ng proof, pero hindi naman kayo tunay na serbisyo. Nakakahiya kayo. Pero yung mga tunay ko serbisyo kasi, nakita ko nung kaarawan ko, nandoon niya sila, sanggang dikit ko yung mga yan, mga tunay ko ng mga serbisyo. Babae, lalaki, serbisyo ko yan, personal yan. Ganyan ko sila kamahal. Minsan napagsasabihan ko sila, dahil hindi naman sila perpekto, di ba? Kaya nga nandirito ko para itama sila, i-guide. Yan nakatotohanan. Pero thankful sila nakabalik ako. Paano na lang kung hindi ako nakabalik? Paano na kaya sila? Di na doon pa rin sila. Pansinin nyo, Panginoong Hesus ba pag nung bumalik sa mundong ito? Ha? May nagturo ba sa kanya na ito yung pangalan niyan pagbabalik, ito yung apelyido niya? Wala. Dahil ang Ama lamang nakakalam. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Wala makakapunta sa Diyos maliban lang sa akin. Kung hindi kayo makakadaan. Diba? So, paano makilala ang Panginoong Diyos kung hindi kayo makadaan dito? Diba? Hindi kayo maglilingkod, hindi nyo makilala ang Diyos. Baka tanungin ko sa inyo, sino ba si Jesus Christ? Ano ba ang Diyos? Paano siya nagmula? Paano siya umiiral? Hindi nyo kaya sagutin yan dahil ang nalalaman nyo lamang, yung nalalaman nyo lamang. Hanggang doon lamang sa katuldok. Pag hindi nyo kayang sagutin, siraan nyo na naman ako. Ganun naman ang ugali ng mangkukulam. Ang mangkukulam kasi, ugali pa lang nila makita mo na eh, mahilig manira, pumasok sa organisasyon. Alam niyo ang pangalan ng organisasyon namin, no? Alpha Royal Golden Military Legion International. At saka yung pangalawa ko, na itinatag ngayon, no? Yung Divine God Benevolent Missionary International. O, so dalawa na organisasyon yan. Yung pangatlo kong tinatag na naman is Supreme Divine God Elite Golden Warriors International. Lahat yan may section sa international. Kayo, isa lang ang organisasyon ninyo, ang yayabang pa ng iba sa inyo. Alam nyo ba kung ano yung mga nandito sa loob ng organisasyon natin? Puro may pinag-aralan. No? Pinag-aralan na may mabuting kalooban.
Hindi doon sa degree, ha? Hindi doon sa pinag-aralan doon sa eskwelahan or sa pagiging ano pa man. Pinag-aralan sa pagiging mabuti. Kita mo yung mga member ko dito, hindi man yan nakikisali sa inyo sa mga paninira kasi di man sila kagaya sa inyo na non-educated. Kasi kung naedukado ka talaga bilang sa isang spiritual, yung mga tao mo, sasabihan mo, huwag kayo magsalita ng hindi maganda kay daddy, ha? Or kay lolo. Kasi, hindi ninyo alam kung paano pagkatao nyo sa pagbabalik. Madali lang tayo manghusga. Pero hindi nyo alam yung hinusgahan nyo. Ako pala ang nagbigay ng buhay sa inyo. Hindi ba kayo nahiya? Gumagamit pa kayo ng ibang tao. Nag-uutos pa kayo. Ha? Provoker pa kayo. Para gagawa yung isa ng kasulatan na kasiraan. Di ba? Di maganda yan. Alam nyo, mabait pa nga ako eh. Di ba? Bagyo lang ang pinapadala ko. Eh kung magalit ako lalo, sirain ko yung buong lugar ko. May magawa kayo? Wala kayong magagawa dyan. Saan kayo titira? Sa dagat? Yan ang tandaan ninyo. Mahirap kalabanin ang tunay at totoo na may kapangyarihan. Di ba? Ganyan yan eh. Kinakalaban mo ang lolo mo? Kinakalaban mo ang ama mo? Wala ka dyan sa posisyon na yan. Kung wala ako, tandaan nyo yan. Sa akin nagmula. Ako pa din ang magmensahe, hindi kayo. Kayong mga membro dyan, na mga bago, na hindi nagserbisyo sa akin, makikinig kayo sa mensahe ng tunay. Ha? Dahil kulang kayo dun sa nalalaman ninyo eh. Yung nalalaman nyo lang, katuldok lang. Pero yung mga una nagserbisyo sa akin, mga asher, at personal ko na mga serbisyo, talagang alam nila pagkatao ko. Mahigpit ako at stricto akong tao. Ayoko ng paloko-loko. No? Sasabihin din naman nila, hindi naman ganyan si Divine. Alam mo, baguhan ka lang, kaya wala kang alam. Ang alam mo lang, yung nalalaman mo lang. Lahat naman, kapag tinatanong kami, ganito kami, stricto kami magsalita eh. Sa inyo kasi galit ako. Eh, lagi naman talaga ganyan ang ugali namin, parang laging galit. Pero tignan mo na lang yung mensahe namin, pagmamahal yan. Diba? Pagmamahal yan. Kaysa naman makipagplastikan ako sa inyo. Di ko naman ugali yung ugali ng iba sa inyo na maamong tupa, tapos pangit naman yung ginagawa. Diba? Tamaan talaga kayo sa akin. Masarap yung mabubuhay ka nang wala kang binabastos na ibang organisasyon or association or relihiyon. Dahil ang katuruan ko sa inyo, huwag kayo magsalita ng hindi maganda. Magpakabuti kayo sa inyong salita at sa gawa. Hindi mo sasabi sa sarili mo na matamis ka nunay magpaubos. Kung yung sinasabi mo naman, hindi tugma dun sa masasama mong gawain. Diba? Marami niyan gumagamit ang mensahe kung matamis ka nunay magpaubos. Ha? Pero makita mo yung ginagawa nila, mga buktot ng kaalaman at kagawain. Nililigaw ang mga membro. Diba? Ilang beses ako pumunta ng Dinagat. Hanggang niya sa Surigao. Bakit hindi niya ako nakikita? Buong maghapon ako nakatayo dyan. Ha? Hindi niyo ako nakikita? Eh kasi wala akong third eye. Wala kayong ikatlong mata. Ang alam nyo lang, yung nalalaman nyo lang. Kasi pag pumasok ka sa PBMA, usapan dito spiritual. Spiritual. Walang lokohan yan. Pag may third eye ka, kilala mo itong kaharap mo na ito. Ang tunay na Ruben. Bago lang ang pangalan at apelyido. Yan ang katotohanan. Kaya yung nagsasabi dyan na Ruben ang pasimula, na disudlan, Ruben lang din ang katapusan, ipakita mo yung video ko na yan. Na mismo, ora mismo, sinabi ko yan sa video ko. Eh wala naman ako sinabing ganyan eh. Kasi kasinungalingan na lang yan. Yung mga nagdugtong ng salita na yan. Alam ko kung sino nagpasimula ng ano na yan. Yung gano'n na salita na yan. Ha? Si Raulo ka. Sinasabi ko sa iyo. Kaya nga, hindi naman lahat ng nasa dugo ay may mabuting kalooban.
kundi yung tao lamang na tunay na gumagawa ng mabuti. Eh, sabihin mo na, natin lahat yan, mga kamag-anak mo, ibig sabihin lahat yan mabuting tao? Hindi. Dahil ang tunay na kadugo, yung nasa spiritual, hindi lamang sa apelyido, hindi lamang doon basyan yan. Dahil kahit hindi mo kapelyido yan, kung yan mismo ay nasa spiritual, yan ang mga tunay mong kapatid. Nakasunod eh. Yan ang mga tunay kong mga anak. Aanihin ko naman yung mga apo ko dyan kung di naman nakasunod sa mensahe ko. Lango sa sigarilyo, lango sa alak, sigarilyo dito, sigarilyo doon. Musuyok pa ng droga, pastilan ng mga tawhana ito. Ako, di ako sana magsalita dito kaso alam ko ginagawa ninyo. Nakakahiya lang kayo kasi yung mga membro, hindi ninyo kayang disiplinahin. Hindi nyo kayang hawakan. Alam nyo bakit? Kasi, pang personal interest lamang iniisip ninyo, hindi yung para sa tao. Noon pa mas sinabi ko na yan, darating ang panahon, magkakagulo sa Middle East. Di ba? Ang mangyayari, yung mga bagay na yun, binabaliwala nyo lamang, hindi nyo pinagandaan. Kung pinagandaan nyo yun, hindi sana ngayon di nagutom ang mga membro. Nagugutom sila dahil sa kagagawan ninyo. Hindi kayo nagtatanim. Ang dinagawa ninyo, magmina, sirain ang bundok. Nang nakinabang, kayo lang naman, hindi yung mga tao. Gusto nyo, labasan tayo ng sama ng loob dito? Tsaka baho ninyo? Tarantado kayo. Ako, wag nyo kung paandaran ng kalukuhan ninyo dito dahil alam ko kalukuhan ninyo. Nananatili lang akong tikom sa mga masasama ninyong ginagawa. Nakikita ng mga mata ko yan. Kay malayo ka man, tumatay ka man sa inidoro mo, nakikita kita. Diba? Alam ko yan. Kaya magbago-bago na kayo. Ang kalaban, hindi kapwa ninyo. Ang sarili ninyong kalaban. Bakit? Hindi nyo kasi na-apply sa sarili nyo yung matamis kanuni magpaubos. Bakit? Pumapasok kayo dito sa area na ito, sa boundary na ito, tapos maninira kayo. Ibig sabihin, hindi nyo na-apply yung bilang katuruan ng isang PBMA. Especially na kayo mga Robinian dyan, hindi lahat nakakasunod. Robinian International, hindi ka nakakasunod. Sasabihin ninyo, kilala namin si Divine. Kilala nyo ako sa pangalan ko, pero yung pagkatao ko buong hindi nyo kilala. Sige nga, kung kilala nyo ako, ano yung mga letra titik na kahulugan ng Ruben? Hanggang doon sa apelyido kong Ikleo. Anong kahulugan yan? Lalo na sa pagbabalik ko, mayroon ding numero yan. May kahulugan din yan. Hindi ninyo alam yan. Kasi yung nalalaman nyo lamang, yung alam lamang ninyo. Hindi nyo kayang malaman yung katotohanan. Dahil nandun nga kayo sa madilim na kaalaman Hindi kayo nag-aral Kaya, ang alam nyo na lang, gano'n na lang, maninira na lang ng kapwa para sisikat, no? Pero hindi nyo napapansin, no? The more na sinisiraan nyo ako, the more na maraming umaalis sa samahan ninyo. Lumilipat lahat sila sa akin. Lumipat lahat dito Nagpa-member dito, nagpa-rehistro kasi gusto nila makakuha ng tunay na kaalaman. Tunay na pagmamahal. Yan nakatotohanan. Mag-aaral tayo ng lecture, paano panggagamot? Yun naman ang inabangan ng tao yung panggagamot ko. Kung paano gamutin yung mga tao kahit walang doktor. Dahil ang doktor tayo. Isipin mo sa ospital, madiskrasya ka, milyon ng halaga, minsan thousands pag ginagastos mo. Totoo yan. Sa spiritual, matuto ka ng kalaman, napakaswerte mo na. Kasi hindi ka nagagastos ng malaki. Diba? Dahil ikaw mismo manggagamot sa pamilya mo. Yan ang katotohanan. Ang binalikan ko dito sa mundong ito, yung mga mensahe ko, ipagpatuloy ko yan. At yung mga promise ko sa tao, ipagpatuloy ko yan. Paano magiging manifest yung mga bagay na yan? Or magiging katotohanan yan kung kayo mismo na nandiyan sa organisasyon na ko na yan, na itinatag PBMA at saka PBMA Robinian, kayo ang sumisira sa programa. Diba?
Nakita nyo ba yung mga member ko dito sa Divine God Benevolent Missionary International? Hindi yan sila kagaya sa inyo, non-educated. Mahilig manira ng kapwa. Sila, pag sinabing aral spiritual, aral talaga sa spiritual. Walang pakialaman. Diba? Walang pakialaman. Kung yung turo ko lamang binaba ko, yun lamang ang aralin nila. Kita nyo, sa totoo lang, marami sila dito. Di ko nga lang, gusto nga nila magsalita. Kaya lang, sabi ko, wag nyong tularan yung mga taong makitid ang pag-iisip. Kasi kung pagpapatulan nyo pa yung kabila, para din naman kayong walang pinagkaiba. Tignan nyo na lang yung pinag-iba natin sa kanila. Discipline. Number 1 yan. Napakamalaga yan, disiplina sa sarili. Wag mo lang gamitin yung salita na matamis kanuni magpaubos. Kung hindi naman ninyo kayang i-apply. Yung mata nga, ina-apply nyo pa eh. Ito yung tunay na mata. Nakakita ng lahat. Tunay na agila. Kasi makilala mo ako sa mabuti kong gawa. Mga gawa kong mabuti. Nung panahon ko, nagbabaptize na ako. Sa una ko material. Totoo yan, nagbabaptize na ako. Wala namang alam tong mga to eh. Kaya nakita nyo doon sa lugar ko sa Dinagat, may malaki akong swimming pool. Kasi doon ko binabaptize yung mga tao ko. Kaya yung nagsasabi na wala magitudlo sa Robenia, nagpakialam ko sa sasabihin mong opinion mo. Hindi ka naman tunay na membro talaga. Dahil ang tunay na membro, nakakilala. Nakakilala. Hindi naman porke may ID ka sa Robenia International. Alam mo na lahat. Diyan ka nagkakamali. Dahil ako, unang panahon pa lang, sa material ko na yan, nakatawan, bilang Robit, nagbabaptize na ako dyan. Kaya nga may malaking swimming pool dyan. Diyan ko nilulunod yung mga pasaway na tao. Nilulunod, sabi, binabaptize. Dahil masama utak nyo, ganyan talaga yung isipan ninyo. Diba? Yan ang katotohanan. Wala kasi silang alam. Ang alam lang nila, maninira. Kaya napapagalataan kayo talaga na hindi kayo nag-aral at hindi nyo na-i-apply sa buhay ninyo yung katuruan ng isang tunay na PBMA. Diba? Huwag nyo na gamitin yung sabihin nyo matamis kanunay magpaubos kung hindi nyo naman kayang i-apply sa sarili nyo. So, pinapakilala ko pala yung brand ko na pabango. Gucci, no? Ayan, mahal to eh. Power Home. Ito is galing pa to sa France, no? Kaya ayoko yung mga nagsasalita ng di maganda kasi lang bakit? Ito mga to, yung mga salita ng di maganda, yung mga tao na yan, na nakapasok sa organisasyon, yan yung mga taong walang alam. Tinatanong ninyo, release ka ba ni Divine? Sino ka ba? Sino ka ganyan? Alam ko marami kayong katanungan, pero hindi naman yan kasi ang binalikan ko dito, pagpapatunay. Ang binalikan ko dito sa mundong ito, yung mga tao makakasunod sa akin, yun ang makaligtas. Hindi ko kailangan magpaliwanag ng maraming paliwanag dahil ang mga tao sarado ang kaisipan. Alam nyo, sarado kahit anong ipaliwanag mo ng trillions na kapaliwanagan dyan. Hindi nila maunawaan yan kasi yung basurang utak ng mga yan. Gagawin ka lang niya mga tanga. Magpapaliwanag ka. Kahit nandiyan naman ang patunay, hindi maniniwala yan. Alam bakit? Hindi kasi yan sila nagserbisyo sa akin. Ang pinagsiservisyoan nila, yung pera, hindi ang Diyos. Diba? Real talk na yan. Kasi kung talaga nakakilala ka, mabait kang tao ka, mabuti ka, hindi ka nagsasalita ng hindi maganda sa founder mo. Diba? Kasi ang alam ng iba dito, magyamang sa social media at saka sa ibang member. Kahit hindi naman kayo nagpe-Facebook, alam ko naman marami akong tao dyan. Diba? Ano bang sinisikreto ninyo? Yung baho nyo? Alam ko yun. Hindi na kailangan pa. Ang dapat ninyong gawin, magpakabuti kayo. I-apply ninyo yung pagiging mabuti. Hindi dun sa mga salita-salita lang, dun sa gawa. Dahil nagsisimula ako sa mabuting gawa. Nakita nyo sa Mindanao, nagpatanim tayo dyan sa Mindanao. Sunod, magpatanim na naman ulit tayo ng mga pagkain, yung mga palay. Kasi yan ang inaabangan natin, taggutom.
Kayo ang inabangan ninyo, mangkismis ng kapwa nyo, manlibak ng kapwa nyo, dautan nyo ng kwento ng mga tao. Talaga naman nga talaga. Hindi ko naman tinuro sa PBMA yan. Kaya nga ako, hindi ko na kayo pinakialaman, PBMA tsaka PBMA Ruben yan. Nag-separate kayo, di ba? So, mayroon ako sariling samahan. Pinaubaya ko na nga sa inyo yung organisasyon na itinatag ko. Kasi alam ko, hindi kayo makakilala. Dahil ang nagbigay ng buhay sa inyo, ako. Yan ang katotohanan. O dito sa Alpha Royal Golden Military Legion at Divine God Benevolent Missionary na Universal World Divine Government, nandito yung tunay na kaalaman. Kasi andito ako eh. Kung nasaan ako, doon din kayo. Paano kayo makapakinig ng mensahe kung wala kayo sa piling ko? Ganun yan. So kayo ang maghahanap sa akin. Hindi na ako ilalapit sa inyo dahil kilala nyo na ako eh, di ba? Sa pangalan ko. Ganun yun. Kaya minsan nakakalungkot lang isipin na hindi lahat ng tinutulungan mo, mabuti din ang ibabalik nila sa'yo. Minsan, sa realidad, tinulungan mo na sila, gawa ka pa ng hindi magandang kwento. Kasiraan, ganyan yan sila. Kaya nga mapapaisip ka na saan ba yung katuruan dito? Nai-apply ba ninyo sa puso nyo talaga? Kasi may mga batas tayo dyan sa balaod na ibinaba ko yan. Huwag ka magsalita ng di maganda sa kapwa mo, sa kasister mo, brother mo, o sa ibang tao, or sa ibang relihiyon, organisasyon. Kasi hindi mo nakikilala ang programa ng Diyos. Diba? So, binabati ko po pala, good morning kay Teresita Tugonon. Yan, so good morning po sa inyo. Tsaka kay Edwina Calixtro. Yan, so binabati ko po kayo lahat. Tsaka to, binabati ko po pala ng good morning kayong lahat, si Dodong Pakibot, no? Mabilis kasi gumaganon yung screen Dodong Pakibot. So yan, binabati ko po kayo lahat, no? Kasi ang taong mayroong tunay na spiritual na pinag-aralan, hindi mo magawa maninira. Baka yung sinisiraan mo na ako, di mo alam. Ikaw na ordinaryong member ka, ako ang nagbigay ng buhay sa PBMA at sa Rubinian. Makita mo naman siguro yung figura ko nandyan sa PBMA at saka sa Rubinian, yung una kong material. So, binabati ko rin yung aking pamangkin na si Nancy Idera. So, good morning sa iyo, pamangkin. No? Yan, marami akong mga minamahal na mga pamangkin at mga anak dito. Yan, so good morning sa inyo. So, tuloy natin itong topic. Kapag ang tao mayroong spiritual na pagkatao, alam niya yung nag-aral siya na mabuti, makilala niya ang tunay na katuruan Nag-aral ibig sabihin, bukod sa nag-aral ka, nagserbisyo ka. Kaya nga yung tunay na patunay dito, yung mga nagserbisyo, yung buhay na patunay, nagserbisyo sa akin, siguro ang edad nila ngayon, mga 70 na siguro ngayon sila Mga ganun yung edad nila ngayon. May uban na, kaya sabi ko sa kanila, kayo ang saksi. Kayo ang patunay na naabutan niyo ako sa bago ko material. Lahat yan sila, nung nakita nila ko, umiiyak yan sila, tumutuloy luha, tears of joy, masaya sila. Dahil lang inabangan talaga nila yung pagbabalik ko. Yan ang katotohanan. At pagbibigay ko ng mensahe sa mga tao. Kita nyo ba ako kasi ugali ko, wag akong uunahan para wala rin problema. Ayan. So, yung pamangkin ko, si Nancy Dira, 71 na siya. Yung pamangkin ko na yan, si Nancy Dira, kilala niyan ugali ko. Stricto talaga ako. At saka, yung pagiging stricto ko, tunay yan. At meron akong mabuting kalooban. Alam nila ugali ko. Kaya yung mga ibang member dyan na hindi naman mula sa bloodline, at yung iba naman na member dyan na nagserbisyo sa akin, na original kilala ko niyan. Pamangkin ko, si Nancy, kilala ko niyan. Kasi ang tunay na nakakakilala, ginagamit yung puso. Meron pa akong isang anak yung marami. Hindi ko na mababanggit kasi sabi ko nga, ilan lang ang nakakakilala Diyan nun pa man nakaminsahe ko na yan sa una kong panahon na sa pagbalik ko, hindi na nila ako makilala. Minsan pa nga kakalabanin nila ako.
Kaya minsan nga nalulungkot yung iba kong mga release na naiiyak ako minsan kasi kinakalaban kanila. Sabi ko nga sa mga anak ko, hayaan mo na yung mga tao na hindi naniniwala kasi darating tayo sa panahon, nasa huli ang pagsisisi nila. Sino ba yung maliligtas? Hindi yung mga naniniwala. Sino ba yung hindi maliligtas? Yung hindi naniniwala. Sino ang maliligtas? Yung gumagawa na mabuti. Di ba yun naman talaga? So, ginawa ko na yung dapat na gawin ko, magpatanim tayo ng palay, no? May mga programa tayo. Bukod pa dyan, ay nanggagamot tayo ng mga may sakit, no? Kasi yan naman ang hilig ko talaga, manggamot eh. Kaya nga, missionaries ang tinatawag ko sa isang organisasyon ko. Kasi yung kalaman ko, tinuturo ko sa kanila at sila magbimisyon. Oh. Di ba ang sarap kapag nakakatulong ka sa kapwa mo, nanggagamot ka? Di ba? Yan ang tunay na PBMA at PBMA Robenian. Totally maganda ang pangalan ng aking binuo ng panahon. Philippine Benevolent Missionary Association. At dito naman sa isa, PBMA Robenian, connected yan dito sa PBMA. No? Yan ang di nila alam. Ang pangit lang dyan, yung mga membro dyan. Yung ugali nila may makitid na pag-isip, madilim na kaisipan, madumi na puso. Kaya ang bunganga nila naglalabas ng mga mabahong salita. 'Di ba? Kaya nga pinost ko yung isang account diyan na wala namang mukhang mayarpe, patuo-tuo daw ako eh. Buti pa ako na gumagawa ng mabuti, kayo wala kayong ginagawa. 'Di ba? Nagpapatunay kayo tapos hindi naman kayo gumagawa ng mabuti. Hindi ba't ganyan din ang ginawa ng mga Hudyo sa Panginoong Hesus? Sinasabi nila sa Panginoong Hesus, peke ka, hindi ikaw yung anak ng Diyos. Ha? Patuo-tuo ka. Pero hindi ninyo alam yung sinasaktan ninyo, ito ang original. Yan ang masakit na katotohanan. Yung sinasaktan nyo ako sa salita, hindi nyo alam, ako pala ang original. Diba? Kasi ang alam nyo lang, yung nalalaman nyo lang, hanggang doon na lang, tapos wala na. Diba? So good morning po sa inyo, Mike C. Lanaban at mapagpalang umaga din po, Rose Alvarez, no, sa binabati ko kay lahat. Tsaka si Inday Opena, good morning. Huwag niyo pong kalimutan na ibahagi ito or i-share para lahat makapakinig ng mensahe ko. Tsaka i-save nyo yung video ko kasi kailangan yan. Ha? Dahil darating ang panahon, buburahin na naman ni Meta yung mga video dito dahil hindi naman tumatagal yan for 30 days lang. So, good morning din po, Melvin Estrada Alga na taga Negros Oriental, Philippines. Gihulngan City, no? Ayan. So, yun nga, yung topic ko sa inyo na hindi lahat ng matulungan mo, mabuti rin sa'yo. Kayong mga PBMA dyan na mga member, yung mga divine words ko or pulong na binigay sa inyo, sa akin lahat galing yan. Lalo na kayong mga international dyan na Robenian, sa akin ang galing ang mga pulong nyo na ginagamit ninyo. Di ba natulungan kayo ng mga yan? Ng mga binaba ko sa inyo? Kaya nga gaya sinabi ko, hindi lahat ng matulungan mo may utang na loob eh. Siraan ka pa nga. Gagamit pa nga ng mga tao. Hindi yan sila nagpo-front. Galing yan sa taas. Utusan yung mga tao. Akala mo, hindi ko alam? Alam ko ginagawa mo. Apo lang kita. Tandaan mo. Apo lang kita. Hindi ka pwedeng humigit sa lolo mo. Ako, lolo mo ako eh. Apo lang kita. Kaya dapat makikinig ka. Kahit alam ko nanunood kayo. Alam ko nakamasid kayo. Kaya nga sinasabi ko yung salubin ko para malaman din ninyo. Nakita nyo ba yung mga nasa side ko na ito? Ito kasi dito mga member ko dito. Hindi naman lahat yan original na lahat na pure PBMA lahat. Hindi lahat sila PBMA, no? May mga ilang PBMA dito at Robenian nasa aking organisasyon dito. Pero karamihan kasi nandito lahat nasa gobyerno eh. Alam niyo gobyerno? Puro PNP, military, NBI, CIDG, DLG, yung iba nasa ibang bansa. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Yung iba farmer, yung iba ordinary member, nandyan na sila sa mga
Kaya, anong kinagagalit ninyo? No, yung mga tao mga mismong lumalapit sa akin. 'Di ba? Kasi gusto nila makapakinig ng tunay na mensahe. Siguro sawa na sila dun sa mga mensahe ng iba sa inyo na nanluloko kayo ng kapwa ninyo. Ganun talaga. Dapat magpakatotoo kayo. Huwag niyong gamitin ng organisasyon para lukuhin ng tao. 'Di ba? Kaya ako, sa akin, sa buhay ko, may mga member ko na umalis. Maraming umalis dati that time. Nag-split ang samahan eh. Sumama ba loob ko? Hindi naman. Sabi ko, baka gusto lang talaga nila magliwaliw sa ibang samahan. Pinabayaan ko. Then sa pagbabalik ko, nung nakita naman nila ako di social media, masaya sila. Mayroon nag-comment doon sa akin eh. Nako, si Lolo Adriano, nagpi-Facebook na pala. Alam nyo, pag sinabi mong Lolo Adriano de la Concepcion, general yan eh. Talagang pag magsalita yan, matapang yan. Hindi naman luluhod sa harapan nyo, sipain pa nga kayo. Pag matigas mukha ninyo. Hindi nyo alam pagkatao. Dahil ang alam nyo lang, nalalaman nyo lang. Ang gusto kasi ng taong sindikato na nandyan sa loob ng organisasyon, pag gumawa sila ng hindi magandang anomalya, okay lang, pabayaan sila. Tapos pag sinagsabihan sila at nakalawit sila, sasabihin nila hindi ganyan ng Lolo Adriano. Paano mo ko nakikilala na hindi mo nga ako kilala? Dahil kasi ako bilang tunay din na de la Concepcion, hindi ko tinutolerate yung mali na gawain. At bilang isang Ruben Icleo ng panahon ko, hindi ko tinutolerate ang mali. At bilang isang Captain Couple Jury, hindi ko rin tinutolerate ang mali. At bilang isang Dr. Yudes Tubar, hindi namin pinipilit na itolerate ang mali. Four corners of the world, iisa lang ang ugali namin. Kaya yung mga taong sindikato na ito, ang ginagawa nila sa utak ninyo, minamanipulado. Pinadudumi ang usapan ninyo. Pasunurin kayo sa maling gawain nila. Pag hindi ka nila mapasunod, siraan ka nila. Ganun yon. Kasimple. Diba? So, good morning po. Binabati ko po si Milver Purazo, no? Yan. So, good morning sa atin, no? Kaya, kapag ang tao kasi, hindi tunay na nagserbisyo sa akin, madaling mapasunod ng maling aral. Kung nakinig ka dito sa akin, hindi ka maliligaw. Di ba't sinabi ko na yan doon sa inyo sa mensahe ko? Hintayin nyo lamang ako sa pagbabalik ko. Huwag kayo mag-una-una nang hindi kayo maligaw. Ako hindi ko kailangan ng patunay. Hindi ko kailangan patunay sarili ko dahil ako naman ito, sarili ko naman to. Bilang Ruben sa unang panahon hanggang sa pagbabalik, Ruben pa rin ako. Iba lang ang pangalan ko, iba lang ang apelyido ko, iba lang ang itsura ko, iba lang din ang katawan ko. Dahil na-reincarnation ako. Dahil kapag ang tao nag-aral ng isang spiritual, nakaturuan ko, alam nila yung sikreto na yan eh. Sa pagbabalik ko, wala akong nilatag na pangalan o apelyido. Pero ako kilala ko sarili ko. Sa pagbabalik ko, ang hinahanap ko doon, yung tao ko na tagapagserbisyo sa akin. May binigyan ako ng pirma ko. May pirma ako doon, 4 yon. At sa pagbabalik ko, siya yung binalikan ko rin isa sa mga pinagkakatrusty ko, no? Kaya ako alam ko yung mga tunay na miyembro sa unang panahon na nakasunod sa akin. Nakasunod sa akin Original nakasunod sa akin. Nakilala yung ugali ko sa pagbabalik ko. Dahil hindi kayo tunay na serbisyong iba sa inyong mga baguhan. Hindi kayo nakakilala. Parang ganito lang yan eh. Halimbawa, ikaw, basurero ka. Kahit anong paliwanag ko sa iyo, sinong presidente ng Pilipinas, hindi mo maunawaan yan. Diba? Kasi hindi ka naman kasi tauhan niya. Ganun yan. Hindi naman lahat na nagpa-member sa PBMA tsaka PBMA Robinho International lihiti mo na nakakaalam ng tunay namin pagkatao. Wala. Member lang kayo. Totoo yan. Ang nakakaalam lamang, yung mga pinagkatiwalaan namin kung sino sila. Pinagkatiwalaan na talagang may pirma namin yan sila. Na four corners of the world. Nakita nyo ba yung sulat bulati ko? Kaya nyo kaya ipaliwanag yan?
May mga pirma ko sulat bulate. Hindi ninyo kaya paliwanag yan. Ang alam nyo lang kasi yung nalalaman nyo lang. Pero kung i-input ninyo sa puso nyo yung pagiging mabuting tao, yun mo makilala ang tunay na kaaralan. Ako sa buong buhay ko, wala na akong ginagawa sa mundong ito, manggamot ng taong may sakit. Ituloy yung programa ko para walang magutom ang tao. Kagaya niyan, sample na lang. Nagkaroon ng eleksyon sa Dinagat. Naupo yung dapat maupo. Bakit hindi yun yung mga nilapitan ninyo? Di ba? Kung sino pa yung hindi ninyo naboto at hindi nyo napanalo, yun yung nilalapitan ninyo. Dapat yun ang pinapanalo nyo. Kung alam nyo naman pala, doon din kayo lalapit sa anak ko, di ba? Yun ang mali sa inyo eh. Madali kayong maniwala doon sa mga mabulaklak na salita. Pero yung nakaupo na, tignan mo sila yung iba dyan ha. May mga natulungan ba? Wala pa. Yung iba daw taggutom na, yung iba wala na makain. Kasi hindi nila tinupad yung programa ko pagtatanim. Agricultural farming ng mga palay. Brown rice, black rice, yan ang talagang original, tsaka red rice. So binabati ko rin po ng good morning si Fernando Aljas at saka si Rian Lee Estrada Alga at Maria Teresa Jamilo, no? So good morning po sa ating lahat, no? Kaya ang tao naghihirap kasi hindi naman programa ng Diyos ang sinusunod ng tao. Ang sinusunod nila yung pansarili nilang interes. Hindi ang programa ng Diyos na lahat makikinabang. Di ba? Masarap mabuhay nang wala kang alalahanin. Masarap mabuhay nang wala kang problema. So binabati ko rin po si Angel Fernandez, no? Good morning. Masarap kasi mabuhay talagang wala kang problema. Alam nyo kung matupad lang yung programa ng Diyos, walang magugutom sa inyo. Araw-araw may pagkain sa lamesa, araw-araw may bigas, libre na nga yan eh. Volunteer lang ang kailangan dyan. Kaso paano mangyayari yan? Diba? Kung ang ugali ng iba sa inyo masasama, mag-isip. Nandyan ang programa, nandyan ang patunay. Imbis sumunod, ang iniisip, ikasisira ng isang organisasyon. Papasukin nila para pirahan nila yung pinuno. Pasukin nila isang organisasyon para pirahan yung mga miyembro. Yan ang utak ng sindikato. Alam ko yan, yung ginagawa ng iba sa inyo dyan. Mga paggago-gago. Alam ko yan. Lahat malalaman ko. Kaya huwag kayo magmamagaling. Dahil hindi nyo alam pagkatao namin. Yung iba nga dyan, dinadabing pa yung boses namin eh. Na kunwari kausap sila. Pero itong mensahe ko na to, hindi nyo to madadaya. At saka yung tunay na talino na ito na mula sa Diyos. So good morning po sa iyo, Sir Rodrigo Redondo. Sa mapagpalang maga po sa atin, no? Yan. Anong oras na ba tayo today? 12:30. So mamayang alauna, magdasal kayo. Kung ano yung tinuturo ko sa inyo ng 9 mystery lamang, yun lang muna yung gagawin ninyo. Huwag kayo magpa-81. Kasi ang tinuturo ko lang naman, yun lang. Huwag yung baguhin, no? So, binabati ko rin yung isa sa mga anak ko na ito, si Mary Rose Reyes. No? Good morning. So, binabati ko rin si Jingard Takbobo. Ba't ganyan naman apelyido mo? Jingard Takbobo, yun no. So, binabati kita, good morning. Natutuwa lang kasi ako dun sa apelyido mo. Baka, alam mo naman isa, iba yung, minsan iba yung inisip ng tao, di ba? Pero ako natutuwa lang ako kasi, ba't ganun yung apelyido? Nagtaka lang talaga ako. So, yun nga. Sa buhay natin, magpakabuti tayo. Wag nyong gayahin yung iba na nasa PBMA na sila at PBMA Robenian naninira pa ng ibang organisasyon para lang sumikat. Dahil ang pag-angat sa buhay, hindi sinasama ng kasiraan.
Ang gampanan ninyo dito kung paano kayo makasurvive sa mundong ito. Ang gampanan ninyo at gawin ninyo kung paano kayo makatulong sa kapwa ninyo. At kung paano nyo masundan ang kalooban ng Diyos, no? Number 1 yan. So, good morning din sa iyo, Amitis Jem Casas Villapando. Ayan. So, good morning sa inyo. So, binabati ko rin pala yung minsan may mga nagsishare ng video ko, yung 144,000 chosen people, no? Binabati ko rin yung samahan na yan, yung 144,000 chosen people, no? Good morning sa inyo. Tsaka binabati ko rin si John Ray Guyo. Ba't kanyan mga apelyido nyo? Ang hirap naman bigkasin. Ang hirap naman bigkasin yung mga apelyido nyo. Nakakatuwa talaga kayo. Diba? Kaya kailangan natin mag-practice ng mga letters. Kasi minsan, alam mo naman, sabi ko sa kanila, ako proud ako sa mga ibang organisasyon, yung mga bumabati sa akin, yung mga Rizalian, Moncadista, Moncado, 144 chosen people, mababait yan sila sa akin. Sa daming mga sama niya, bumabati sa akin, mga Rizalian, mga born again, di ba? Mga Muslim na mga kapatid natin, bumabati sa akin na good morning. Iglesia ni Cristo, bumabati sa akin. Hindi sila pala away kasi friendly sila sa akin. Oo. Ito lang talaga nakikitaan ko yung PBMA tsaka PBMA Ruben yung pasaway. Kayo pa naman ang binuo ko sa unang panahon, kayo pang pasaway. Wala naman talaga. Wag ganun. Kailangan i-apply yung sarili nyo yung pagiging mabuti. Kaya mo, isa-isa tuloy nagsisiyalisan yung mga tao sa inyo. Wag nyo sasama ng paninira kasi hindi yan ang tinuturo ko sa inyo. Ipakita nyo na nanggagamot kayo. Pakita nyo yung talaga nakasunod kayo sa doktrina ko. Kasi doktrina ko yung nandyan, hindi naman doktrina ninyo. Inangkingan nyo lang. Kaya ito, yung programa ko na ito sa pagbabalik ko, pag maayos ko na ito, wala nang mahirap na tao. Sabi niyo, wala nang mahirap. Wala nang magugutom. Kasi konti-konti ko inaayos yung mga account ko. Paano ko maaayos yan? Nandyan, habang inaayos ko yung account ko, sinisiraan ako mga abnormal to mga tao na ito Wala na talaga silang magawa sa buhay nila. Akala naman nila, patulang ko sila. Kaya yung mga babae na naman dyan, na mga babae naman dyan, nakikisaw-saw pa, nakikisikondemosyon pa, akala mo na papatulan ko sila. Tandaan nyo, sa pogi ko na ito, di ako pumapatol sa inyo dahil mahal ko misis ko. Ayan. So, binabati ko rin po sino ba yan? Si Mercy Heart, at saka yung mga nanonood po sa akin, no? Inday Medina Ligan, gumalang, no? So, pinagmamasdan ko kayo lahat. Kapag PBMA ka, mabuti ang kalooban mo dapat. Huwag ka maninira ng kapwa mo. Kita mo yung mga organisasyon, na iba-ibang sekta bumabati sa akin. Good morning, Divine. Yung iba dyan nasa Islam, yung iba dyan nasa born again, yung iba dyan nasa iglesia. Yung mga iba-ibang reliyon na yan, nandiyan pa yung Moncado, Rizalian, bumabati yan sila sa akin, nagigreeting, hindi sila nangangaway. Pero napansin ko lang, almost talaga palaway, nasa PBMA tsaka sa PBMA International, na kayong dalawa pa naman ang itinatag ko sa unang panahon, tapos kayo pang sisira. Ang Ruben yan po, galing yan sa PBMA. Yung PBMA, ako ang nagtatag niyan. Yan ang katotohanan. Kailangan magpakita kayo ng mabuti yung ugali. Huwag nyo akong hanapan ng ebidensya or patunay dahil nandyan naman talaga yung patunay. Kayo yung walang patunay sa sarili ninyo. Hindi nyo na-apply yung sarili nyo pagiging mabuti. Sinabing wag manira ng kapwa, sinabing wag magsalita ng di maganda, siraan pa rin ako ng siraan. Para ba silang may kulang-kulang sa pag-iisip? Sabagay, ganun talaga ang tao kapag may kulang-kulang, kahit anong paliwanag mo sa kanila, yung katotohanan, hindi nila matanggap yan. Sino bang supreme leader dyan ng panahon? Di ba ako? Bilang Ruben Ecleo, senior? Bakit? May nakalagay ba dyan na nung pinanganak ako, babae ako? Ay, sus. Yung mga namamahala dyan, anak ko lang yan. Tinitingala ninyo. Yung pasaway kong anak na yan, tigas ulo niyan Alam nyo, kayong mga anak ko dyan, originality, magpakabait kayo. Kasi
Sa mundong ito, hindi ninyo ko kilala sa pagbabalik ko. Ang alam nyo lang yung nalalaman lamang ninyo. Ha? Yan lang alam lang ninyo. Kasi kayo di naman kayo nagpasimula eh. Yung organisasyon na yan eh. Hindi kayo ang original. Keeper ko lang kayo dyan. Yung anak ko naman si Junior, yan lamang ang pinag-iwanan ko. Si Junior lamang ang pinag-iwanan ko ng kalaman ko. Yan ang katotohanan. Diba? Kasi may mga tao talagang pilit gumagawa ng kwento eh. Para siraan yung pamilya namin. Ano naman pakialam nyo sa pamilya namin? May ambag ba kayo? Wala naman kayong ambag. Kasi kaya yan na pinapalabas nila doon yung issue na yan sa mga iba't ibang platform. Kasi gusto nila, pag, hindi nyo na ba napahalata kapag tuwing may eleksyon, may pinapalabas silang hindi maganda sa pamilya namin para lang masisira. Di pa ba kayo nasanay dyan? Na mga utak mga yan, utak mapanira. Eh, kahit saan ka naman pumunta, lahat niyan sisiraan ng mga yan, yung mga media. Alam mo, yung mga media na yan, wala namang magawa yung mga yan. Yung may nagbabayad dyan ng malaki para lang magpalabas ng ganong mga palabas tungkol sa buhay ng anak ko. Totally, yung mga yan, wala namang ambag yan eh. Kayong mga nagpapalabas ng mga palabas na yan, kahit wala na yung anak ko, magbabayad kayo ng malaki sa batas. Manda kayo sa akin pagdating ng panahon. Kaya ngayong ABS-CBN, di ba? Pinasara yan yung ABS-CBN dati dahil alam nyo kung bakit? Dahil hindi nagbabayad ng buwis, di ba? Sa panahon ng Pangulong Duterte, pinasara ang ABS-CBN dahil hindi nagbabayad ng buwis. Ngayon, nung pinalabas niya yan, kumalat yan sa iba't ibang platform. Ganon ka-toxic ang balita. Madumi ang social media. Di ba? Ako, alam ko yan. Mga ginagawa ng masasamang tao, tikom lang bibig ko. Antayin nyo na lang yung mga maliligaya ninyong araw. Pag magkatapat-tapat talaga tayo. Ako, timpi lang ako ng timpi. Puputok ito pagharapan talaga. Sabihin ko sa inyo. Kasi ako, sa buong buhay ko, ayoko nang binabangga ako. Yung mga white eagle ko dyan, nandyan lang yan sila, nasa gilid-gilid lang yan, naghahanda yan sila. Kung ano yung utos ko, susundin nila. Buhay pa naman yung mga white eagle ko. Diba? Umayos kayo. Dahil nandito kayo ngayon sa panahon ko. Kung inaakala ninyo na wala yung material kong katawan, eh diyon kayo nagkakamali. Kasi inisip nila, wala naman yung katawan ni Ruben eh. Nakahiga doon sa shrine. Andito. Nagmiminsahe. Kaya ingat ka. Dahil alam ko yung ginagawa ni iba sa inyo. Yan. Mas masarap yung mabubuhay ka na tumutulong ka sa kapwa mo nang gagamot ka. Wala kang sinisiraan. Kaya lahat ng mga member dito, halo-halo naman kasi dito sa organisasyon ko na ito eh. Dito sa Divine God Benevolent Missionary International. Hindi ko kasi ugali yung mang discriminate ng tao na, red ring ka, bawal ka dito sa samahan namin. Ikaw, white and blue ka, bawal ka dito sa samahan namin. Ganon yung nangyayari sa dalawang samahan na yan. Dito sa samahan ko, white and blue ka, red ka, Rubenian ka man, PBMA ka, welcome ka sa akin. Dahil lang susundan mo lamang ang mensahe ko, wala na iba pa. Ganyan yan. Sa mga gusto magpa-member, or magpa-restro dito sa samahan ko, kontakin nyo lang si General Daniel Gonzales. Yan ang trusty ko dito. Kaya dahil kailangan nyo dumaan sa screening. Maraming mga pasaway member ngayon na gusto lang maki-isyoso. Gusto lang makaalam. Pero wala namang nagagawa. Alam ko yung plastikado na tao tsaka tunay ha. Alam ko yan. Yung iba kasi lumalapit lang sa akin para pakinabangan yung nalalaman ko. Moro nun, hindi na sila gagawa ng mabuti. Puro masasama na nun pagdating ng panahon. Pag makakuha sila ng kalaman. Kaya ngayong kalaman ko, kinikip ko ng maigi yan.
para hindi makuha ng mga sindikato. Ang sindikato, hindi yan kagaya ng iniisip nyo na literal na nakikita nyo sa social media. Ang sindikato, makita nyo sa bawat pag-uugali ng bawat isang tao. Yan ang pattern. Yan ang linya. So, binabati ko lahat ng 144,000 chosen people na isa sa mga sama na yan na nagsishare ng mga video ko. So, binabati ko rin po pala ang Moncado or Moncadista at mga Rizalian na original na ako rin ang nagtatag sa samahan na iyan. Binabati ko rin ang aking mga member dito sa aking samahan na Divine God Benevolent Missionary. Binabati ko rin ang PBMA at PBMA International, no? Ganyan ako eh. Love your enemy, di ba? Eh, ninaaway na nila ako, pinababayaan ko na kasi alatado mo naman mga walang alam. Dahil kung may mga alam to mga to, may third eye yung mga yan, madali makakilala eh. Wala sila may kabalik ko sino itim na nga nagsalita mga anak. Ang alam nyo lamang, ang mga nalalaman nyo lamang. Pero ito yung mga ibig namin, wala kayo makabalik. Kadugay na mga tao dito. Nagsubaybay sa mga programa. Ayun. Narinig nyo yun? Yung sinasabi nun? Ako, nakikinig lang din ako eh. Marami daw mga tao nakikinig sa mga mensahe namin matagal na. 'Di ba? Pero wala man lang daw makakilala. 'Di ba? 'Yun ang masakit. Matagal na kayo nakikinig ng mensahe namin. Pero wala isa man sa inyo nakakakilala sa pagbabalik namin. Yan. So, morning tayo today eh. No, mamayang 1, mag-prayer tayo ng 9 mystery, no? Ang paghandaan ninyo, yung mga bagay na hindi inasahan. Hindi ito yung panahon ng pag-aaway-aaway eh. Ito yung panahon ng pagkakaisa at pagtutulungan. Tandaan nyo yan. Dahil ako nga, sabi ko nga, sa sarili ko kilala ko sarili ko, delikado ako. Kaya kong sirain ang isang lugar kung gustuhin ko. Pero bakit hindi ko ginagawa yun? Kasi nakita ko yung mga taong nagmamahal sa akin. Sabi ng mga tao, Lo, mahal ka namin, I love you. Divine, mahal ka namin, I love you. Alam mo yung bugso ng damdamin ko, napalitan ng pagmamahal. Yung mga nagsasalita ng di maganda, laban sa akin, na nagpo-provoke, yan yung mga kampo ni Satanas. Pero yung mga nagpapasalamat sa pagbabalik ko, mahal ko rin kayo. Dahil pinapakalma nyo yung damdamin ko. Buti nga, bagyo lang ang naramdaman nyo, signal number 1. Diba? Kasi yung nagsasalita ng hindi maganda sa akin, nandun sa dinagat. Ngayon, akala niya basta-basta lang siguro ko pag nagsalita ng hindi maganda ang bibig niya, matabil niyang dila, akala niya basta-basta ako. Pinadalahan ko ng bagyo. Hindi nag-signal number 1. Eh, naalala ko may anak pala ako doon. Kaya hinawi ko muna yung bagyo. Alam mo, kung wala lang akong mga anak dyan sa dinagat, sirain ko talaga yung lugar na yan. Ganyan ako matitira lang talaga yung dapat matira. Kaya lang kasi pagmamalang inuuna ko sa puso ko eh. Ang taong masama, walang pakialam yan sa kanyang paligid kung makapagsalita ng di maganda yan. Hindi niya na lang iniisip yung consequence kung ano mangyayari. Pag nagsalita ka ba sa Divine Master, sigurado ka ba na kaya mo bang salagin yung galit namin? Nakalikasan ng dadalhin namin sa inyo? Delubyo? Kaya mo ba isalba yung mga nasa karatig na lugar mo? Hindi. Yun ang isipin mo. Kaya magpakabait ka. Sayang ang pagiging membro mo sa PBMA at PBMA
Robenian International kung hindi maganda ang ugali mo. Dahil wala akong tinuturo sa inyo noon pa man na kapag may nagmimensahe sa inyo, siraan nyo. Kapag ginawang kayo ng mabuti, siraan nyo. Ha? Wala akong tinurong ganyan. Saan nyo nakuha yung ganong pag-uugali? Sino nagturo sa inyo? Yung leader nyo ngayon? Very wrong. Dahil akong pinakapunot dulo, hindi ako nagtuturo sa inyo ng pangit na kalaman. Hindi ko kayo tinuruan na maging matigas ang damdamin. Hindi ko kayo tinuruan na gumawa ng isang labag na gawain. Ano bang tinuturo ko sa tao? Magpakabuti. Magpakabait. Huwag magsalita ng di maganda. Sa kapwa or sa kanino man na asosasyon or organisasyon or relihiyon. Dahil tayo hindi naman tayo relihiyon, tayo ay patungo sa salita ng Diyos. So, mapagpalang umaga po sa iyo, Gaspara Esponga at saka Linda Almuguera. No? Kaya ako kilala ko yung mga tunay na mga nagserbisyo sa akin. Yung mga nagserbisyo sa akin ngayon, may mga uban na, alam niyo, sabi ko nga, darating ang panahon, huwag kayong matakot mawala sa mundong ito. Material lang naman ang nawawala, pero ang spiritual, na kaluluwa, isisilang ko kayo sa bagong panahon. Hindi na nga sa pamilya ninyo. Iba na ang apelyido ninyo, iba na rin itsura nyo, malayo. Alam nyo kung bakit ganyan ang programa ng Diyos? Bakit alam ko? Kasi hindi nyo ko kilala. Kung bakit alam ko programa ng Diyos, hindi nyo ko kilala. Dahil ang nalalaman nyo lamang ay ang alam lamang ninyo. So yan, mapagpalang umaga sa ating lahat. Huwag nyo pong kalimutan na ibahagi ito sa lahat para po lahat ng mga tao ay makapakinig. At binabati ko rin po pala ang lahat ng mga guardians sa iba't ibang sangay. So good morning po sa ating lahat. Hanggang sa uling patak ng dugo, magkakasama po tayong lahat. Saan man tayong dako or organisasyon, magkakasama pa rin po tayo. No? Lagi nyo po tatandaan yan. Ako po, hindi nagbago ang aking pagmamahal sa inyo. Pero kayo, nagbago ang ugali ninyo. Gumagawa ang iba sa inyo. Kayo mga membro dyan na pasaway. Gumagawa kayo ng hindi maganda. Dala-dala nyo pa yung pangalang international. Akala mo kayo lang ang international. Maraming international na samahan dito. At kung marinig nila itong mensahe ko na to, mapapahiya kayo sa lahat. Baka hindi nyo alam, nakikinig hanggang sa ibang bansa yung mga international, mga kapatid nating guardians, at saka yung mga iba nating mga Islamic na mga religious organization at born again. Diba? Lahat yan nakikinig yung mga yan. Doon nila malalaman na ang PBMA pala na itinatag ko naging pasaway, at saka isa pala na dugtong dito is PBMA Robenian pasaway pala. Di ba kayo nahiya? Pakitaan niyo ako ng di magandang ugali ninyo. Nagsasalita kayo ng di maganda. Gumagawa kayo ng di magandang salita. Ibig sabihin, hindi kayo aware na yung pinagsasalitaan ninyo, hindi nyo pala kilala ng lubusan. At hindi kayo tunay na mga membro. At hindi kayo tunay na kasunod. Dahil hindi nyo na-apply sa sarili nyo yung mabuting aral. Puro kayo salita. Kulang kayo sa gawa. Huwag niyong bantayan ang buhay ng kapwa niyo. Ang bantayan niyo yung sarili niyo, baka makapagsalita kayo na di maganda. Tanggapin niyo yung mabuti, itapon niyo yung masama. Sa akin kasi, yung mga member ko dito, hindi naman perfecto yun sila. Pero mapagmahal yan sila sa akin. Yung iba nga may tattoo pa. Sabi ko sa kanila, kung tinawag ka ng Panginoon para maglingkod ka, kahit may tattoo ka pa, kung nagbago ka na, ang puso mo talaga na sa Kanya, pagpapalain ka pa. Diba? Kung nagpakumbaba ka talaga, ikaw apo lang kita eh.
Kung talaga nagpapakumbaba ka, marunong ka dapat tumanggap ng katotohanan. Kaya mo disiplinahin yung mga tao mo na huwag kayo magsasalita na di maganda kay lolo ko kasi magagalit yan, kalikasan ng ipadala niyan. Hindi pa ba subok yan? Na ilang beses ko kayo pinadalhan ng bagyo dyan. Gusto nyo, lindol ipadala ko? Lindol na lang kayo ipadala natin para sigurado. Kasi parang kulang pa yata yung disiplina ko sa inyo eh. Ako mahal ko yung mga tao sa totoo lang. Ang iniwasan ko dito, yung bugso ng damdamin ko. Dahil once na bumubugso yung damdamin ko, nang napiektuhan, ang naapektuhan doon yung lugar na kung saan ako isinilang noon pa man. Sa Kabilan, Dinagat Island. So binabati ko pala si Isagani Rapunsan, no? At saka binabati ko rin po si Gilda Edip Pakulpo, no? So yun, hanggang today mga anak, maraming salamat sa inyo. Sana pumasok sa inyong mga puso't isipan itanim nyo. Huwag kayong mangangaway. Kayong mga membro dyan, huwag kayong mangaway dito sa mga member ko dahil hindi na mo kayo pinakialaman. Kita nyo yung mga member dyan sa PBM at saka Rubinian, unti-unti nag-alisan. Kasi alam ng mga unang mga membro dyan, hindi ko tinuro yung makipag-away kayo sa akin. Hindi nyo ba naobserbahan? Yung swimming pool dyan sa Dinagat Island, yung malaking ganyan, dyan ako nagbabaptize noon. Hindi kasi kayo nag-aaral eh. Ang inaral yung pamimira sa tao tsaka paninira, mag-abang ng ikasisira ng ibang organisasyon, pakikinabangan nyo. Yan ang ugaling iba sa inyo. Alam ko yan. So good morning po sa ating lahat and have a blessed day. Morning ulit, no? So binabati ko po lahat. Lalo na ito, sa huli kong mababati si Pisces, no? So yan na po today. Maraming salamat. Malapit na tayo mag-alauna. Mag-9 mystery po kayo, no? Huwag niyong kalimutan yung pagmamahal, pag-unawa sa lahat ng bagay. Kasi kapag ang tao walang Diyos sa puso at isipan, ang laman ng bibig niyan lason, paninira. Kung anong sinusulsul sa kanila ng taas, na namumuno ngayon sa kanila dyan sa organisasyon na yan, yun din ang ugali nila. Dapat maging modelo kayo. Kung ano yung puno, yun din dapat ang bunga. Masarap. Hindi yung bulok. Sayang kasi yung pagiging organisasyon ninyo kung hindi nyo mapakita sa mabuting gawa. Yung mga gawain na yan. So good morning sa ating lahat and have a blessed morning.